Kung ikaw yung gaganap doon, sino ikaw sa totoong buhay? Bobby. Si Bobby ka Si din. Bobby. Nakarelate ako sa kanya. Ay! Sana nire-respeto mo rin yung tao kapag iiwan mo. Grabe, para akong nasa isang movie at pinapanood ko kayo sa pelikula. Din yan. Opo. Never have I ever blocked a celebrity or a famous personality on IG. Oh my gosh. Dapat ba to? Go lang! Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Francine Diaz. And alam kong medyo matagal na rin akong walang guest sa GGG segment ko. Kaya naman, sobrang saya ko ngayon dahil napaulakan tayo ng isang Miss Bea Alonzo! Hi! So happy to be here! Ate, thank you sa pagpayag. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Guys, eto na, may nangyayari na sa channel natin. Nakapag-guest na po tayo ng isang Bea Alonzo. Grabe! Dito kasi sa GGG ate, super, ang ibig sabihin ng GGG, gandang gabi girl. So, gandang gabi, girl. Yes. Okay. So, girl, lahat, chikahan lang. Pero Girl mas, talk. Ganun. pero mas chill. Mas chill siya. Okay. Are you ready? Ready. Sa pinaka mahirap na tanong. Ano to? Kamusta po ang puso niyo ngayon? Ay, puso! Masaya. Super masaya. Rate from 1 to 10. 10? Wow! Oo, hindi, kalma lang. Kalma. Hindi naman ako like ecstatically super saya. Hindi rin naman ako hindi masaya. Yung kalma lang. And I feel na parang yun yung, minsan yun yung kailangan natin sa buhay natin. Yung Kapayapaan. kalma, kapayapaan, tsaka sigurado. Oo, gusto ko yung Masaya. sigurado. Oo, Wala sigurado. nang sigurado ngayon. Meron. Oo nga, pati ang gas niya, hindi ka sigurado kung magkano pa Oo bukas. nga eh. Sana all Hindi. sigurado. Sigurado ako hindi sasaktan. So happy for you, ate. Thank you. Sana all. Ano po ba yung mga pinagkakaba... No, nabulol pa. Paano ba ito? Nakalimutan magsalita. Yung mga ginagawa nyo lately. Nagtitaping ako ngayon. Meron akong bagong series. Siyempre, I'm busy with my vlogs as well. Busy with other things outside of show business. Busy rin ako dahil meron akong bagong pamangkin. Pangalawa na sa brother ko. So, ilan po yung pamangkin nyo ngayon? Pangalawa pa lang. So, I only have one brother. So, he got married to Talia, who is the daughter of Mr. Bayani Agbayani. So, magkapamilya na kami. And then, they have 2 kids now. Kakapanganak niya lang 2 weeks ago. Grabe, parang mas marami pa akong pamangkin natin. Oo nga, ganun Kasi sa talaga. mga At hindi ako pinsan. nagpapatawag ng tita. Bobby lang, Bobby. Alam mo bakit Bobby? Kasi ang gusto ko, sabi ko kay Santi, nung bata siya, sabi ko, kailangan hindi mo ko tatawagin na tita, dapat mommy, mommy. Hindi niya pa mabigkas yung mommy. Ang nabibigkas niya, Bobby. Bobby! So, natawa ako kasi ako naman si Bobby din sa pelikula. So, sabi ko, simula ngayon, Bobby na lang. Ikaw na yung maganda. Ikaw na yung matalino. So, yun tawag sa akin ni Santi. Tapos ngayon, yun sa bago kong pamangkin, sabi ko, Bobby na lang din papatawag ko. Kaya sa tita, Bobby na lang. Oo. Alam niyo po, inulit-ulit namin yan. Kung ikaw yung gaganap doon, sino ikaw sa totoong buhay? Bobby. Si Bobby ka Si din. Bobby. Si Bobby ka din. Nakarelate ako sa kanya. Ay! Hindi kasi breadwinner ka din. Opo. Oo. Pero ngayon hindi naman na talagang ako lang. Kasi yung dalawa kong ate, meron na rin silang online business. Oo. So, hindi lang ako yung Oh, gumagawa. same with me. Kahit si mama may mga businesses na rin. Si James din, yung brother ko, nagtatrabaho din siya. Pero kasi pag ganun, parang kapag ikaw yung parang torchbearer ng pamilya niyo, parang yun yung title mo, di ba? The Oo. breadwinner. Yan talaga. Since syempre, pag usapan girls, hindi nawawala yung love life. Yes. Ano po ba yung mga ma-advise nyo sa mga kabataan ngayon pagdating sa buhay pag-ibig? Ako, just keep it real and take it easy. Don't play games. Para sa akin, I don't like that. Kasi pagka nagpahabol ka, tapos gustong-gusto mo naman yung tao, you may send a different message dun sa tao na parang baka hindi mo siya gusto or maybe parang hindi na rin mo nare-respeto yung pagkatao niya, di ba? Not because gusto ka niya, ibig sabihin meron ka ng karapatang i-disrespect din yung tao, di ba? So para sa akin, just keep it real, be yourself, but also have respect to yourself. Kasi that's what I lost in before. And I have learned from that experience na you always have to set your boundaries kung saan ka na hindi nare-respeto. At kailangan lagi mo kilala yung sarili mo at may tinitira ka sa sarili mo kapag nagmamahal ka. Yeah! Naiyak! Ang lalim nun! Kasi, Pero ate be, eto, kasi madalas, like sa mga kwento sa akin ng iba kong friends, yung kahit mga non-showbiz,
parating kapag kunwari daw, let's say, nag-confess na siya ng feelings niya na parang, I like you, tapos nauna yung girl, masama ba yun? Para sa akin, hindi. Pag like mo, like mo. Oo, para sa akin, hindi. But make sure that you're ready for a relationship. Like ako, I had my first boyfriend when I was 19 years old. So, medyo late yun, I guess, sa henerasyon namin. So, next year. Next year! Pwede na! Joke lang. 19 yung first. 19 ako ng first boyfriend ko. Pero at that time, to be honest, I wasn't even that ready yet to have a relationship. Kaya nang ang tagal niya ako niligawan, si Miko, sumalangit ng mga. He passed away 2 years ago. But at that time kasi, totoo, guilty ako dun sa thought na kasi lahat ng kaibigan ko may boyfriend na, tapos yung gusto ko, hindi ako gusto. So, parang may alam si Ninang doon. Parang alam niya yung sagot doon. So, parang feeling ko, ay, mag-boyfriend na lang ako. Tapos, I had a boyfriend for the wrong reasons. And, syempre, parang ngayon kumbaga, di ba, parang may napupulot kang aral bawat, bawat experience mo. So, natutunan ko na hindi mo dapat ginagawa and don't get pressured by the society. Don't get pressured na porket hindi ka gusto ng gusto mo, iibahin na yung gusto. Because there will come a time na darating din yung tao na para sa'yo, nagugustuhin ka at dalagay ka sa pedestal. Ganon. Wow! Gusto ko yung mga sinasabi ni Ate Bea. Ano ba yan? Parang ang dami ko Pang lahat nakakahiya to. Pang lahat to. Ay! Pero yung last about love life, Ate, dahil usong-uso ngayon yung ghosting. Ano po masasabi niyo sa mga nang-ghost? Wala, mali yun. Masakit yun. Mali kayo dun. Mali talaga yun. May sama ng loob. Masakit yun. Be man or woman enough to at least break up. Alam mo yun? To say goodbye. Kasi sana nire-respeto mo rin yung tao kapag iiwan mo. Yun lang naman yun. Bigyan mo ng respeto yung relasyon ninyo. Grabe, para kung nasa isang movie, Ate, pinapanood ko kayo sa pelikula. Para ganun yung feeling ko Mga ngayon. linya. Opo. Grabe! Yung have some respect man. Oo. Respeto lang. Pwede namang hindi mo na mahal o nakakita ka na ng ibang mamahalin. Pero Magbabay naman. Oo. You be brave enough to say goodbye. Oo. Yun lang naman. Umiyak. Okay, tapusin na natin yung ganung part. Wow! Ayaw na. Kasi wag tayo dun sa mga duwag magpaalam. Ginusto mo yun eh, di ba? Pumasok ka Wag ang duwag! Pumasok ka. Kung lalabas ka, magpaalam ka. O, magpaalam ka Oh naman. my God. Tinanggap ka eh. Ay! Okay, di siya ready. Sabi mo nun, okay lang. Gusto ko to. Walang cut ah. Wala naman akong like sama ng loob. Wala daw. Light to. Bawal ka ta, bawal ka ta. Hindi, yun nga, parang bye-bye, magbabay. Oo, have the decency to say goodbye. Yes. Ay, hindi man ako naniniwala sa, sinabi kasi sa pelikula namin, may 3-month rule. But sana man lang, lalo na kung ikaw yung Parang nagloko, yung sana man, itago niyo mo na ng konti. Kahit naman, pag mending a broken heart. Action ko yung nakakagigil naman talaga. Pero eto po, if you would describe yourself in one word, ano po yung word na yun? Ever-changing. Dalawang words yun eh, oo. Pero Always okay lang, changing. basta- Always changing. Lagi akong nag-iiba and I celebrated. Actually, ngayon ko lang siya ini-embrace. Kasi dati, kapag nagbabago ako, iniisip ko, ay, baka nagbago na ako, baka hindi tama. Mas, ako before, mas mahiyain, mas iniisip ko yung sasabihin ng iba. Ngayon, mas hindi na. Kasi ngayon, siguro, yun yung, when you're in your 30s, may masabi kang mali, sorry, mali ako. Kaya ko nang sabihin na nagkamali ako. Or kung mataba ako, sorry, ba't di mo papapayat? May nasaktan ka, I hold myself accountable to those mistakes. So parang ngayon, nagbabago, which I think is normal. Parang wala namang permanente sa mundo, di ba? Only change is permanent. Natutuwa ako na nagbabago ako. At saka ngayon, may mga bagong challenges sa buhay ko, may mga bagong tao sa buhay ko. So, masaya ako na at least hindi ako stagnant. Yung lagi akong may inspirasyon gumising sa umaga kasi iniisip ko, ay, may papatunayan ulit ako, ay, magpapakilala ulit ako. Masarap yung feeling. Nakakabagets. Gusto ko umabot sa ganyang mindset. Oo, Gusto ko pumunta sa ganyan. Hindi, pero kasi nung bagets ako kagaya mo, takot na takot ako mapagsabihan na may attitude. Takot na takot ako pero sa totoo lang parang nakakapagod na siya after a while.
talaga. Oo, na parang iisipin mo yung sinasabi ng ibang tao, pero sa totoo lang, lagi naman silang may masasabi sa'yo. Totoo, ganun ako. Hindi mo talaga you can't please everybody. Tsaka yung kapag syempre pag pagod ka, tatahimik ka talaga automatic, di ba ate? So pag hindi mo na narinig sa paligid mo, parang sinasabi na, ay ma-attitude May pala siya, attitude, di siya oo. namamansin. Oo. Pero yung totoo kasi pag talagang lutang yung ano ko, wala talaga akong marinig. Yeah. Like parang nakakapagod yung araw Pero na to. soon, they will realize na meron ka naman talaga, magigets din nila yan, promise. So, hindi mo kailangan laging patunayan yung sarili mo. Gusto ko na makapunta sa ganung part. Pero ang sarap ng part na yan. Sarap maging bata, Diyos ko. Pero, pag sinabi pong Bea Alonzo, kilala yan bilang halimaw sa actingan. Halimaw talaga siya. Yes, so parang, nangangain po ba kayo? Kaya ng ano, ng ng words. bata. ng bata. Pero kasi ngayon po, ang daming gustong mag-artista. So ano po yung mga advice na mabibigay nyo sa mga kabataan ngayon na gustong maging magaling sa acting or Oo. pasukin yung showbiz? Sana pag pumasok sila sa showbiz, klaro sa kanila na yung pinapasok nila ay isang mundo ng pag-arte. Kasi sometimes, yun nga, we get into something for the wrong reasons. Like, gusto nilang sumikat, gusto nilang magkapera. Na for me, parang medyo offensive yun sa mga tao na kagaya natin na nandito kasi gusto nating umarte, we want to master the craft, ganyan. At maswerte ako nung pumasok kasi ako sa showbiz, sa mga kasama ko nun, sina John Lloyd, sina Lorna Tolentino, sina Edo Manzano, lahat sila sobrang, that was my first project kahit tagal kang hinintay. Sila, sobra talaga nilang mahal yung ginagawa nila. So, nakita ko yun first hand. At siguro yun ang gusto ko i-impart din sa younger generation sa showbiz na do what you love and it will love you back. Yes. Actually, Ate Bea, kahit sila Mama Ibiang, sila Tita Silvia, yan din sinasabi nila sa amin. Yes. Dapat na kapag pinasok mo yung showbiz, alam mo kung anong pinasok mo. Yes. At mahalin mo yung mga tao sa paligid mo kasi kung ano yung binibigay mo sa kanila, babalik sa'yo. Exactly. Tsaka kapag mahal mo yung trabaho mo, hindi ka rin... Magiging madali na lang Oo, siya. tsaka hindi ka mag-a-attitude sa set. Yes. Kasi you won't Magiging have the masaya ka. reasons to magiging masaya ka, hindi ka magpapahintay, hindi ka maninigaw ng PA, yung mga ganon. Pero ito po yung last question sa GGG segment natin. Ang tanong po ng marami, what's the beauty secret of Bea Alonzo? Ayan tayo, girl. Kasi Talaga. sa totoo lang, ang ganda po ng skin nyo. Ikaw nga, mukha kang Koreana yung skin mo. Parang walang pores. Grabe, nakiniligawan My ako God. din. Wala Pero siyang totoo pores, po. guys. Totoo nga. Kanina ka Gusto pa ko tinitignan. yung pag nabot ko na yung ganitong age, gusto ko ganyan pa rin yung Ayan. skin ko. Thank you yung, naman. Yung glowing ka. Paano po ba yung ganun? Sa totoo, madaming hard work. Ayun talaga yung kailangan nakakapaglabas ng mag-skincare. Kailangan mo matulog ng maraming oras. Kailangan mo mag-exercise, lalo na sa parte ko. Maybe happiness. May glow ka kapag happy ka. Hala, bigla siya namula. Ay, talaga? Nadagdagan po yung blush on you. Magets. As a teenager. As a teenager ako dito. Okay. Ate Bea, thank you po sa lahat ng pagsagot niyo dun sa mga katanungan. Ito naman po yung Never Have I Ever, pero Game. para siyang fast talk. Okay, game. Never have I ever missed a flight. I have. Never have I ever drunk dialed my ex. I have. Pero hindi yung uling ex, ha? Klaruhin natin. Ayoko na. Laruhin po natin kasi blocked agad yun eh. Erase agad sa phone beses book. ka na po ba nakapag-drunk ko? Hindi, isang beses lang. Kay Z. Ako din. Kaya gaya. Oh my gosh. Dapat ba to? Go lang. Never have I ever kissed more than one person in 24 hours. No, I haven't. Okay. Never pala, dapat. Never. I haven't. Never have I ever pranked someone. I have. Madami. Actually, recently lang sa vlog ko na prank. Sobrang Tsaka si mama dati pinaprank ko siya sa kunyari tawagan ko siya. Kung nag-i-English ako, kunyari na taga-bangko ko, na meron siyang credit card fraud. Tapos stress na stress. Sabi niya, Don, ikaw kumausap dito English, hindi ko maintindihan. Don. Dapat pala gawin ko kay mama yun. Oo, credit Kasi card pinrank ko siya fraud. dati. Umorder ako ng 30,000 na yung total niya. Tapos di niya ako mapagalitan kasi kasama yung team ko. Tapos nasa ibang bahay kami. Sabi lang niya, anong in-order mo?
mo. Sabi niya sa bumubulong. Dapat pala prank na lang ginawa ko kay Francine today. Ano kaya kung sakali? Next guest, that. Ito, never have I ever gotten on the wrong train or bus. I have. Dati kasi yung kotse ko, yung van na Starex. Pare-pareho, ang daming may Starex dati, di ba? Pumasok ako, hindi ko naman pala kotse sa Eastwood. Nakatingin ako, sino tong driver Wait, na? totoo. Nangyari sa akin yun, Oo. pero sa kotse naman ni Ate Beauty Gonzales. Like, kasi kadenang gino, tapos parang ako ate yung first pong noon. So, ang aga nung call time, tapos ramdam kong magapa yung mata ko kasi lutang pa ako noon. Kakatapos na eksena, ang bala kong gawin nun, kunin yung tubigan ko sa kotse kasi naiwan ko. Kakulay niya yung kotse nung tita ko noon. Tapos pagkabukas ko, natutulog pala siya. Oh my God. So, Nakakahiya. sabi ko, ay, ibang mali. Tapos yung gising niya yung talagang, ano yun? Sorry po. Nagising pa si Beauty. Naistorbo ko po yung Oh rest my, niya. sorry, Grabe. Beauty. Sorry, ate. Never have I ever sent a text to the wrong person. I have. Ilang beses? Hindi ka la mama, kala-kaladom, ganyan, or Ako sa yan yung trabaho. isa sa mga fear ko. Yung Madaming beses, oo. Kasi minsan, di ba, di mo alam yung mga pinag-uusapan yun ng friends nyo, tapos bigla mong nasend kay mama. Ganyan, nangyayari sa akin yan. Tsaka lagi ko rin natatawag si mama na Han. Oo, Han. Oo, ganon. Ang tamis! Tapos naiirita yung nanay ko sa akin. Kasi sabi niya, lagi na ng Han, lagi na ng boyfriend mo nasa isip mo. Parang feeling ko, oh, Ano ka kaya jowa, no? Excited ka mag-jowa in the future. Ano yung tatawag mo? Babe? may pagkaluma akong tao. So parang feeling ko mas Love. in darling. Darling. Ang cute. Pangga, mga ganun. Darling. Or mahal. Mahal. Parang mas Ang ganda may ng sinceridad mahal. kasi Oo. pag ganun yung tawag. Sobrang gamit na kasing babe tsaka yung baby. Oo. So parang pag lahat, Tsaka, pare-pareho. pag mga ganun, parang ang dami nang So yun, wala lang. Parang cute lang ng darling. Ang Pero cute ng sa future darling. pa. Sa future pa. Never have I ever bashed or said bad about anyone out of anger. On social media, never. Off social media, I have. Siyempre naman, tao ka Tao lang. lang din tayo. Pag galit Nagagalit ka, din no? kami. Hello. Siyempre. Never have I ever snooped through someone's stuff. I have, kapatid ko. Nung Parang- pumapasok siya, kasi tinitingnan ko kung may alcohol or kung anong ginagawa niya. Baka may ginagawa na masama, ganyan. Pag Sa ate kapatid ko. talaga ganun. Oo, iniisip ko sino kayo Nagiging mga barkada pangalawang rin. nanay ka talaga. Tapos mas okay ka Oo. pa sa nanay. Ganun Kapatid ko. Pero sa jowa, never. Kahit phone, never kung tinignan. Ngayon, Kasi masama. sobra Doon na masyadong yung trust. Oo, trusting ako Oo. masyado. Kasi nga, hashtag, sigurado. Hindi, kahit before, hindi ko talaga ever. Sa Hindi ugali pag sa boyfriend. relationship. Hindi. Pero kasi ngayon, lahat gusto nila, alam nila eh. Oo nga. Mga Minsan pwede. kasi, what you don't know won't Mas hurt better you. na. Charot! Ay, gusto ko to kasi ginagawa ko to. Ano to? Ano? Never have I ever gone 24 hours without showering. Never. More than 24 hours? Never. Alam ni Tita Nenet yan, mahilig ako maligo kahit sa ang ano. Oh my God, Kahit sa ang nahiya ako. location. Kaya yung kotse ko ngayon, binigyan ko nga ng shower. Nagka-budget na. Wow! Nagka-shower. Nakaluwag-luwag. Nahiya naman ako, kaya kung hindi maligo in 3 days. Ay, hindi. Okay. Pagka sa bahay lang. Pagka yung tamad days, na naliligo ako yung patulog ng mga 2 a.m. na, gano'n. Gabi ako naliligo, para pagising ko sa umaga din ako maliligo. Hindi ko carry yun eh. Ginagawa ko siya. Parang sa Amerika. Di ba ganun yung mga tao sa States? Feeling nasa Amerika, Pag feeling malamig. malamig. yung weather. Oo, pag malamig. Eto, never have I ever gone on a solo vacation. I have. Anong feeling? Malungkot kasi, ang lungkot kumain mag-isa. Ang lungkot na. Parang gusto ko kung may katsikahan. So, ang ending, puro rin ako FaceTime sa mga kaibigan ko. Ay, oh my gosh. Ano to? Never have I ever broken up with someone who I still love. Napaisip tayo. No, never. Hindi ko na mahal. Pag nakikipag-break ka, talagang... Oo, fallen out of love. Oo, I've fallen out of love with someone. Kapag nawawala yung pagmamahal, paano mo yun nare-realize na parang pag ba nagising ka na, parang hindi ko na siya love? Hindi siya abruptly. May exhaustion na part. Nangyayari. Parang alam mo, parang sa trabaho, minsan nababurnout ka. Ganon din sa relationship. Sometimes, nababurnout ka. Lalo na kapag may mga pag-aaway na kayo. Yung parang gigising ka sa isang umaga, parang wala na. Tapos, nakikipag-break ka, hindi ka umiiyak. Ganon. But after that, after nung breakup namin na hindi ako umiyak, a month later,
aalis siya, punta siya ng Paris, magso-soul searching siya. Tapos nakita ko parang ang gwapo niya, tapos okay na okay siya, sigurado na siya. Tapos, kumakain kami, nagpapakit pa ako, yung nabibigyan ko ng remarks na para balikan niya ako. Tapos hindi niya na ako pinapansin, yung parang sigurado na siya. Tapos nung hinatid niya ako sa kotse, parang yun na yung last goodbye talaga, hinag niya ako, hinag ko siya. Parang totoo na, nung pagpasok ko sa kotse, doon ako umiyak. Parang sigurado na kasi na, ay, wala na talaga, shit, okay na siya. Tapos biglang ako naman yung hindi okay. Naisip ko rin, kung nag-last yung relationship na yun, baka nagkasakitan pa kami. So maganda yung ending, kasi parang we chose to respect each other. Number 1 talaga yung respect. Number 1. Number 1. Oh, ano pa to sinasabi ko? Ang daming alam sa lava. Ang daming alam, kala mo naman. Ano po yung last? Never have I ever blocked a celebrity or a famous personality on IG. I have. Ilan po yung na-block niyo? Marami-rami rin. Hindi man maraming-marami. Basta, oo, may mga May mga na-block. na-block na. Ito po ba yung reason niya parang ayoko na sa kanya or dahil may mga... Dahil nabastos parang ka. toxic yun? Oo, dahil nabastos ka. Kasi minsan may mga pagbablock din or pag-remove ng follower na healthy naman. Oh, tsaka ayaw mo nang makita. Parang hindi na rin sila parte Hindi na ng rin buhay sila mo. Oo, hindi na rin... Parang you don't want to see the posts anymore. Thank you so much! Tumas biglang! Oo nga, Ate Bea, thank you so much. Nag-enjoy Grabe. naman ako. Mula dun po sa lie detector natin. So, Oo nga. nag-enjoy ako hanggang Ako dito sa din. chikahan Ako- natin as girls. Para talaga tayo Oo, getting to tapos know each nakasabi other. naman ako ng comments sa mga love life. Kala mo, ang dami ko naging ex. According sa mga nababasa mo sa Instagram at sa TikTok Feeling ko University. relasyon ko rin yun. So parang yun, natakot mag-boy. Pero darating din yan, isang beses ikaw na-interviewin namin, tapos ang dami mo nang alam. Nagawa ko lang naman po siya as joke kasi parang kung lahat sa seryosohin mo wala naman ng good vibes. So, tama. huwag niyo seryosohin at nang sinasabi ko, guys. Oo, tsaka ano pa yan, matagal pa daw siya, mamimili pa siya ng tamang tao. Tsaka hindi niya pa priority yun kasi ang dami niya pang work. Tsaka ako na nagsabi, di ba? Ano ate? Hindi niya pa priority mag-boyfriend. Di pa siya Hindi magba-boyfriend. Papayaman muna tayo, girl. Yes, ate. Tsaka para kahit mayaman yung or mataas estado niya sa buhay niya, di niya pwedeng maliit na yan. Yes. Like, self-made ka. Yes. Oo. So, guys, thank you so much for watching and thank you rin po sa Pink House of Makati dahil sa napakagandang location na to. And of course, Ate Bea, Thank you so much. Nag-enjoy Na-enjoy ako. ko to. Thank you. Next time naman po ipaprank ko na kayo. Oh no, wag naman, shock. Ipaprank ko na kayo. Yung talagang hindi nyo ma-realize na, ay, may video pala. Parang hindi pa ako So, napaprank. ganun. Guys, don't forget to like, share, and subscribe. And of course, mag-subscribe din kayo sa channel ni Ate Bea. Hi, And follow Bea. her sa lahat ng kanyang social media accounts. XOXO, Francine! Thank you. Yay! Thank you!